Batang babae, nakapulot ng maliit na kahon sa ilalim ng ref. Pero halos mahimatay siya na makita ang laman nito. Si Jessie ay isang 5 taong gulang na batang babae. Maliit, ngunit masigla. Ang kanyang mata ay kasing linaw ng tubig ng batis. At ang kanyang ngiti ay kayang magpainit ng kahit na anong malamig na araw. Subalit, sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Mga tanong na hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito sinasagot ng kanyang ina. Si Belle, ang kanyang ina, ay isang masipag at mapagmahal na babae. Palagi siyang abala sa pagtatrabaho upang mapagtapos na maayos si Jessie. Subalit, sa tuwing tatanungin siya ni Jessie tungkol sa kanyang ama, mabilis niyang binabago ang usapan. Isang araw, habang kumakain sila ng agahan, muli nagtanong si Jessie, "Nanay, nasaan po ba si tatay? Bakit hindi ko siya nakikita?" Napatigil si Belle sa pag-inom ng kape. Tumitig siya sa mga mata ni Jessie at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. "Jessie, anak ko, kumain ka na lang ng almusal. Kailangan mo ng lakas para sa paaralan." Ang tanging nasabi niya. Bagamat alam ni Jessie na mahal siya ng kanyang ina, nararamdaman niya na may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang nawawala. Isang linggo ang lumipas at isang Sabado, nagpa siyang mamasyal si Belle kasama si Jessie sa mall. Masaya nilang nilibot ang mga tindahan, namili ng bagong damit para kay Jessie at kumain ng masarap na pagkain sa food court. Ngunit habang naglalakad sila sa isang bahagi ng mall, napansin ni Jessie ang isang grupo ng mga bata na kasama ang kanilang mga ama. Nakita niya kung paano pinapasan ng isang ama ang kanyang anak habang nagtatawanan at nakita rin niya ang isang batang babae na binibigyan ng pasalubong ng kanyang tatay. Biglang humigpit ang pagkakahawak ni Jessie sa kamay ni Belle. "Nanay, bakit wala si tatay sa akin?" Mabilis na nag-init ang kanyang mga mata at nagsimula siyang umiyak. Nabigla naman si Belle at agad na niyakap si Jessie. "Jessie anak, huwag ka nang umiyak. Heto, bibilhan kita ng sorbetes. Ano bang gusto mong flavor?" Pero hindi makontrol ni Jessie ang kanyang pag-iyak. "Nanay, gusto ko po si tatay. Bakit pa wala si tatay?" Tanong ni Jessie, na halos hindi na marinig dahil sa paghikbi. Tahimik na napabuntong hininga si Belle, habang minamasdan ang malulungkot na mata ni Jessie. Binalot siya ng pakiramdam ng pagkabigo, dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa anak ang katotohanan. Naglakad sila patungo sa isang tindahan ng sorbetes, at binilhan si Jessie ng paborito nitong flavor. Subalit, kahit ang tamis ng sorbetes, ay hindi kayang paghinhawain ang sakit na nararamdaman ni Jessie. Lumipas sa mga araw at bumalik na muli si Jessie sa paaralan. Ngunit ang pagiging masayahin niyang bata ay unti-unting nabawasan. Hindi nakaligtas sa mga kaklase ni Jessie ang kanyang kalungkutan. Isang araw, pagbukas niya ng kanyang locker, tumambad sa kanya ang isang tumpok ng mga papel na may iba't ibang uri ng pang-aasar. "Walang tatay! Walang tatay!" ang nakasulat sa bawat papel. Nanghina si Jessie at halos maluha na naman siya. Isang bata, si Mark, ang lumapit at nagsabing, "Wala ka talagang tatay, Jessie? Baka naman nagtatago lang siya dahil hindi kanya mahal." Tumawa ang mga kaklase ni Jessie at ang kanilang mga tawa ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Jessie. Tahimik na inipon ni Jessie ang mga papel at itinago ito sa loob ng kanyang bag. Ayaw niya malaman ng kanyang ina ang tungkol sa pang-aasar na natatanggap niya sa paaralan. Ayaw niya maging pabigat palalo kay Belle. Pag-uwi sa bahay, nagtungo si Jessie sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag at inilabas ang mga papel. Binasa niya muli ang mga masasakit na salita at tahimik na umiyak. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang unan at hinayaan ang mga luha na dumaloy. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinagtutuunan ng mga kaklase at hindi rin niya maintindihan kung bakit parang may malaking itinatago sa kanya si Belle. Isang gabi, habang natutulog si Belle, tahimik na lumabas si Jessie sa kanyang silid at nagtungo sa sala. Umupo siya sa sofa at tinignan ang mga larawan nilang mag-ina. May mga larawan na sila ni Belle ay nag-e-enjoy sa iba't ibang lugar, subalit wala ni isang larawan ang kasama ang kanyang ama. Nakaramdam ng matinding lungkot si Jessie. Gusto niyang malaman kung sino ang kanyang ama, kung ano ang itsura nito, at kung bakit hindi niya ito nakikita. "Mahal na mahal kita, Jessie." Yun ang palaging sinasabi ni Belle.
at naniniwala naman si Jessie na totoo iyon. Pero paano kung may mas mahalagang tanong siyang gustong malaman ng sagot? Dumaan ang mga araw at tila hindi nawawala ang kalungkutan sa puso ni Jessie. Sa tuwing siya ay nag-iisa, tahimik siyang umiiyak at sinasarili ang lahat ng sakit na nararamdaman. Pilit niyang binabaliwala ang mga tanong sa kanyang isipan. Subalit paulit-ulit ito bumabalik. Isang araw, nagpasya siyang tanungin muli si Belle. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang makakuha ng sagot. Nay, bakit po wala si tatay? Bakit po hindi natin siya kasama? Malumanay ngunit puno ng kalungkutan na tanong ni Jessie. Napatingin si Belle sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Jessie anak, may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero ang mahalaga, mahal na mahal kita at hindi kita iiwan. Sagot ni Belle habang niyayakap si Jessie. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Jessie ang init ng pagmamahal ng kanyang ina. Subalit, alam niyang hindi sapat iyon para mapunan ang kawalan sa kanyang puso. Tumitig siya sa mga mata ni Belle at muling nagtanong, Nay, please po, gusto ko lang malaman, sino po ba si tatay? Sa pagkakataong iyon, napansin ni Belle ang malalim na hinanakit sa mata ni Jessie. Naramdaman niya ang pangangailangan na harapin ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon kung ano ang sasabihin, isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Jessie, mahal ko. Darating ang panahon na masasagot ko ang lahat ng tanong mo. Pero sa ngayon, sana maintindihan mo na may mga bagay na hindi pa tamang malaman mo. Paliwanag ni Belle. Bagamat hindi kontento sa sagot na iyon, hindi na nagpumilit pa si Jessie. Alam niyang darating din ang araw na malalaman niya ang buong katotohanan. Sa ngayon, kailangan muna niya magtiwala at maghintay. Ngunit ang bawat araw na lumilipas ay nagiging mas mahirap, lalo na sa tuwing naiisip niyang baka hindi niya makikilala ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Jessie. Patuloy siyang pumapasok sa paaralan, nakikipaglaro sa mga kaklase at ipinapakita ang kanyang tapang. Ngunit sa bawat gabi, tahimik siyang umiiyak at pinapalaya ang lahat ng sakit na nararamdaman. Sa bawat luha na pumapatak, umaasa siyang darating din ang araw na ang kanyang mga tanong ay magkakaroon ng kasagutan at ang kanyang puso ay mapupunan ng kasiyahan at pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. 2 taon na ang lumipas mula na magsimula si Jessie na magtanong tungkol sa kanyang ama. Ngayon, 7 taong gulang na siya at tila nawala na ng interes sa pagtatanong. Sa halip, mas pinili niyang manahimik at maging mapag-isa. Hindi na rin siya madalas na makita nakangiti o tumatawa tulad ng dati. Ang minsang masigla at masayahing bata na si Jessie ay tila naglaho. Pinalitan ng isang batang walang buhay ang mga mata at bihirang magsalita. Si Belle ay labis na nababahala sa nagiging pagbabago ng kanyang anak. Nakikita niya kung paano nagiging malayo ang loob ni Jessie at ito ay nagbibigay sa kanya ng matinding kalungkutan at pag-aalala. Noong una ay inakala niya lilipas din ang lahat. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mas malinaw na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa kanyang inaakala. Isang araw, habang naglilinis si Belle ng bahay, napansin niyang si Jessie ay tahimik na naglalaro sa kanyang silid. Pinuntahan niya ito at nakita niyang nakaupo lang sa sahig si Jessie. Tinititigan ng isang laruang manika na hindi man lang niya ginagalaw. Jessie anak, bakit hindi ka lumabas at makipaglaro sa mga kaibigan mo? Tanong ni Belle na may ngiti sa kanyang labi. Pilit na sinusubukan pasayahin ang kanyang anak. Wala po akong kaibigan, nanay. Sagot ni Jessie nang walang emosyon, hindi man lang tumingin kay Belle. Ang simpleng sagot na iyon ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Belle. Alam niyang kailangan na niyang kumilos bago patuluyang mawala sa kanya ang kanyang anak. Nagtungo siya sa eskwelahan ni Jessie at nakipag-usap sa kanyang mga guro. Ngunit wala rin silang konkretong solusyon na maibigay. Lahat ay nag-aalala para kay Jessie, ngunit walang nakakaalam kung paano siya matutulungan. Dahil dito, nagdesisyon si Belle na dalhin si Jessie sa isang psychiatrist. Naging mahirap sa kanya ang desisyong ito, ngunit wala na siyang ibang magawa. Sa unang pagbisita nila, hindi nagustuhan ni Jessie ang lugar. Tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok habang si Belle ay nakikipag-usap sa doktor. Matapos ang ilang session, nalaman nilang si Jessie ay nakakaranas ng trauma.
Isang bagay na masakit sa puso ni Belle. Mrs. Belle, ang trauma na nararanasan ni Jessie ay maaaring nagmumula sa mga pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya lubos na uunawaan. Mahalagang makipag-usap tayo sa kanya at bigyan siya ng panahon upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Paliwanag ng doktor. Sa sumunod na mga araw, pilit na kinausap ni Belle si Jessie tungkol sa kanilang sitwasyon. Isang gabing tahimik, sinubukan ni Belle na magpaliwanag. Jessie anak, alam kong matagal mo nang gustong malaman kung bakit wala ang tatay mo. Hindi ko ito nasasabi sa'yo noon dahil iniisip kong protektahan ka. Pero siguro, panahon na para malaman mo ang totoo. Simula ni Belle, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang tatay mo. Nagloko siya, Jessie. Iniwan niya tayo dahil mas pinili niya maghanap ng iba. Alam kong mahirap itong tanggapin, pero gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan. Dagdag pa niya, umaasang maiintindihan ng anak ang kanyang paliwanag. Ngunit sa halip na magbigay ng reaksyon, nanatiling tahimik si Jessie. Tumango lang siya at bumalik sa paglalaro ng kanyang manika. Napansin ni Belle na parang wala ng buhay ang mga mata ng kanyang anak. Isang senyalis na lalo pang nagbigay sa kanya ng labis na pag-aalala. Parang nawala na ng pakialam si Jessie sa kanyang paligid. Isang Sabado, habang kumakain ng tanghalian sina Jessie, Belle at ang mga magulang ni Belle, isang hindi inaasang insidente ang nangyari. Tahimik na kumakain si Jessie habang nagkukwentuhan ng kanyang lolo at lola. Biglang tumigil si Jessie at nagsimulang umiyak. Sinubukan siyang patahanin ni Belle, ngunit tila hindi niya naririnig ang kanyang ina. Ano bang problema, Jessie? Bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang lolo, nagtataka at nag-aalala. Ngunit sa halip na sumagot, biglang nagwawala si Jessie. Sinigawan niya ang kanyang lolo at lola. Ayoko na po! Ayoko na! Bakit wala akong tatay? Bakit hindi niya ako mahal? Bakit niya ako iniwan? Tumatangi siya habang sinisigawan ang mga nakatatanda. Labis na nagulat si Belle at ang kanyang mga magulang. Hindi nila alam kung paano haharapin ang ganoong sitwasyon. Niyakap ni Belle si Jessie. Pilit siyang pinapatahan. Ngunit nararamdaman niya ang matinding sakit at galit sa dibdib ng kanyang anak. Jessie anak, nandito kami. Mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin iiwan. Bulong ni Belle habang hinahagod ang likod ng kanyang anak. Subalit alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi sapat upang mapunan ang kawalan sa puso ni Jessie. Sa araw na iyon, napagtanto ni Belle na kailangan niyang gumawa ng mas malalim na hakbang upang matulungan si Jessie. Alam niyang hindi magiging madali ang landas na kanilang tatahakin. Ngunit handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Kailangan makahanap siya ng paraan upang maibalik ang sigla at saya sa buhay ni Jessie. Nagsimula siyang maghanap ng mga grupo ng suporta para sa mga magulang na may anak na dumadaan sa parehong sitwasyon. Naging bahagi si Belle ng isang community na tumutulong sa kanya na maintindihan ang pinagdadaanan ni Jessie at kung paano niya ito matutulungan. Habang patuloy ang kanilang mga session sa psychiatrist, nagsimula ring dumalo si Belle sa mga counseling sessions. Doon niya natutunan ang kahalagahan ng pagbibigay ng sapat na oras at espasyo kay Jessie upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa isang session, sinabi ng psychiatrist kay Belle, ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo para kay Jessie ay ipakita sa kanya na nandito ka, handang makinig at umintindi. Hindi mo kailangan ang lahat ng sagot, Belle. Kailangan mo lang maging present para sa kanya. Isang araw, habang nagbabasa si Jessie ng libro sa sala, naupo si Belle sa tabi niya. Jessie, alam ko mahirap ang lahat ng ito para sa'yo. Pero nandito lang ako anak. Hindi kita iiwan. Dahan-dahang tumingin si Jessie kay Belle at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakita ni Belle ang kaunting liwanag sa mga mata ng kanyang anak. Nanay, pwede po bang magkwento kayo tungkol kay tatay? Kahit konti lang. Tanong ni Jessie, punong-puno ng pag-aasam. Napatigil si Belle at ngumiti. Alam niyang ito ang unang hakbang patungo sa kanyang paggaling. Oo anak, ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay tatay. Sagot ni Belle, sabay hagod sa buhok ni Jessie. Habang nagkukwento si Belle, unti-unting nararamdaman ni Jessie ang init ng pagmamahal ng kanyang ina.
Bagamat mahaba pa ang kanilang tatahakin, alam nilang magkasama nilang haharapin ang bawat pagsubok. At sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, isang bagay ang naging malinaw. Hinding-hindi mawawala ang pagmamahal ni Belle para kay Jessie. Paunti-unti mang bumubuti ang kalagayan ni Jessie, nananatili pa rin siyang mapag-isa. Ang kanyang mga pakikipag-usap kay Belle ay nagiging mas maayos at payapa. Subalit, tila may pader na hindi mabasag sa pagitan ni Jessie at ng ibang tao, kahit pa sa kanyang mga pinsan na kaedaran niya. Sa tuwing may pagkakataon na makasama ang mga ito, laging pinipili ni Jessie na magkulong sa sarili niyang mundo. Dumating ang buwan ng Desyembre, isang panahon ng kasiyahan at pagdiriwang para sa karamihan. Sa kabila ng lamig ng panahon, puno ng init at saya ang bawat tahanan. Kinabukasan ay kaarawan na ni Jessie, at si Belle ay abala sa paghahanda. Dumating ang mga kamag-anak nila, dala-dala ang mga regalo at mga ngiti. Ang mga pinsan ni Jessie na halos kaedaran niya ay excited na makita siya. Sa hardin, naglalaro at naghaharutan ang mga bata habang naghihintay kay Jessie. "Jessie, halika na! Lumabas ka na at makipaglaro sa mga pinsan mo." Tawag ni Belle mula sa pintuan ng sala. Ngunit sa halip na lumabas, tumakbo si Jessie papunta sa sala. Ayaw niyang makisali sa ingay at kaguluhan sa labas. Gusto niyang mapag-isa, malayo sa mga mata at tanong ng ibang tao. Naupo siya sa sahig at nagsimulang maglaro ng kanyang manika. Pinipilit na isang tabi ang mga naririnig na tawanan sa labas. Habang naglalaro, nahulog ang kanyang manika at gumulong papunta sa ilalim ng ref. Napatayo si Jessie sa bayapos sa ref upang aputin ang kanyang laruan. Subalit, imbis na manika ang kanyang makuha, isang maliit na kahon ang kanyang nahugot mula sa ilalim ng ref. Mabilis na tumibok ang kanyang puso sa kakaibang bagay na nakita. Napalunok si Jessie habang nakatitig sa maliit na kahon. Wala siyang ideya kung ano ito at bakit naroon. Nagpalingalinga siya sa paligid. Tinitiyak na walang ibang tao roon bukod sa kanya. Maingat niyang binuksan ang kahon at bumungod sa kanya ang isang kwintas na may maliit na pendant. Napakaganda ng kwintas. Ang pendant ay isang maliit na hugis puso na may ukit na pangalan. Subalit hindi niya mabasa ang nakasulat. Mabilis niyang isinara ang kahon at itinago sa kanyang bulsa. Tila natatakot na baka may makahuli sa kanya. Ang pagtuklas na iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba at kuryosidad sa batang si Jessie. Sa buong araw na iyon, tila walang nangyari kay Jessie. Bumalik siya sa kanyang normal na gawain, iniwasan ang mga kalaro at nanatiling tahimik sa isang sulok. Ngunit sa kanyang isipan, patuloy na bumabalik ang imahe ng kwintas. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kanino kaya ito galing? Bakit ito nakatago sa ilalim ng ref? Lumipas ang mga araw at tila walang pagbabago sa kilos ni Jessie. Patuloy siyang nag-aaral, naglalaro mag-isa at umiiwas sa mga tanong ng ibang tao. Subalit ang kwintas ay palaging nasa kanyang bulsa. Isang lihim na tanging siya lamang ang nakakaalam. Isang araw, habang naghahanda si Belle ng hapunan, biglang napatigil si Jessie sa kanyang ginagawa. "Nanay," tawag niya, habang naglalaro ng kanyang manika sa lamesa. "O bakit anak?" tanong ni Belle ng may ngiti. "May nakita po ako maliit na kahon sa ilalim ng ref," sabi ni Jessie na walang pakundangan. Napatigil si Belle sa paghiwa ng gulay. "Anong sinabi mo?" tanong niya, halatang nagulat. "May nakita po ako maliit na kahon. May laman po itong kwintas," ulit ni Jessie, sabay abot ng kahon mula sa kanyang bulsa. Namutla si Belle na makita ang kahon. Agad niyang kinuha ito at binuksan. Kinilala ang kwintas na nasa loob. Parang hinigop ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na ang lihim na iyon ay natagpuan ng kanyang anak. Nangangatal ang kamay ni Belle habang pinagmamasdan ang kwintas. "Nanay, kanino po ba yan?" tanong ni Jessie, puno ng kuryosidad at pag-aalala. Hindi agad nakasagot si Belle. Tumayo siya at iniwan ang ginagawa at mabilis na umakyat sa itaas. Kinuha niya ang telepono at sinubukan tawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Hindi malaman ni Jessie kung sino ang tinatawagan ng kanyang ina. Nananatili siya nakatayo sa sala, tahimik na nagmamasid at naghihintay ng kasagutan. Sa kanyang isip, maraming tanong ang bumabalot kay Jessie. Sino ang may-ari ng kwintas na iyon?
Bakit parang nagulat at natakot ang kanyang ina nang makita ito? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Alam niyang ang natuklasan niyang kahon ay may dalang malaking kahulugan. Subalit hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Habang nasa itaas si Belle, naririnig ni Jessie ang mahihinang pag-uusap mula sa telepono. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa boses ng kanyang ina. Tila may isang malaking lihim na unting-unting nabubunyag. Lumipas ang ilang minuto at bumaba si Belle na halatang balisa. Tinungo niya si Jessie at niyakap na mahigpit. Jessie anak, kailangan mong malaman na mahal kita, higit pa sa lahat. May mga bagay na kailangan natin pag-usapan, pero hindi pa ngayon. Sabi ni Belle na may lungkot sa kanyang mga mata. Pero nanay, sino po ba ang tinawagan mo? Tanong ni Jessie, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Hindi mo na kailangan malaman ngayon anak. Sa tamang panahon, lahat ng tanong mo ay masasagot. Sagot ni Belle, habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Bagamat hindi nasagot ang kanyang mga tanong, naramdaman ni Jessie ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang may malaking bagay na nagaganap, at kahit papaano, nauunawaan niya na may mga lihim na hindi pa dapat malaman. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siyang darating ang araw na lahat ng kanyang tanong ay magkakaroon ng kasagutan. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Jessie na bumalik sa kanyang normal na gawain. Subalit hindi nawala sa kanyang isipan ang natagpo ang kahon at ang kwintas na nasa loob nito. Ang kuryosidad at pag-aalala ay nanatili, ngunit pinili niyang magtiwala sa kanyang ina. Samantala si Belle ay patuloy na nag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Alam niyang darating ang araw na kailangan niya ipaliwanag kay Jessie ang lahat ng bagay. Ngunit sa ngayon, pinili niyang protektahan muna ang kanyang anak sa katotohanan na maaaring makasakit dito. Makalipas ang ilang linggo, matapos matuklasan ni Jessie ang maliit na kahon, napagpasyahan ni Belle na panahon na upang malaman ng kanyang anak ang katotohanan. Isang gabing tahimik, naupo si Belle at si Jessie sa kanilang sala. Kinuha ni Belle ang kamay ng kanyang anak at tinitigan ito ng buong pagmamahal. Jessie anak, alam ko matagal mo nang gustong malaman ang tungkol sa iyong ama. Simula ni Belle, bumuntong hininga na malalim. Panahon na para malaman mo ang lahat. Nagsimula si Belle magbalik tanaw sa nakaraan. 8 taon na ang nakalilipas. Noon ay masaya ang kanyang buhay kasama si Charles, ang ama ni Jessie. Nang malaman namin na magkakaroon kami ng anak, sobrang saya namin Jessie. Pinagplanuhan namin ang aming buhay bilang isang pamilya at ang nalalapit naming kasal. Ipinakita ni Charles kung gaano niya ako kamahal at kung gaano siya kasabik na makilala ka. Kwento ni Belle, bakas ang lungkot at saya sa kanyang boses. Naaalala ni Belle kung paano nila binuo ang kanilang mga pangarap. Sabay silang namimili ng mga gamit para sa bahay at sa kanilang magiging anak. Palagi kami naglalakad sa parke. Pinag-uusapan ang mga plano namin para sa hinaharap. Iniisip namin kung ano ang magiging pangalan mo, kung ano ang magiging itsura mo. Dagdag ni Belle, ngumingiti sa mga alaala. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Belle galing sa trabaho, isang tanawing hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Nakita niya si Charles na may kasamang babae. Namukaan niya ang babae. Isa ito sa mga katrabaho ni Charles. Nagtataka at nagdududa, sinundan niya sila. Nakita ko silang pumasok sa isang restaurant. Magkaharap silang kumakain at nagtatawanan. Patuloy ni Belle, bumibigat ang boses habang nagkukwento. Pagkatapos ng hapunan, nakita niya lumabas si Charles at ang babae. Naglalakad papunta sa isang jewelry shop. Hindi na kinaya ni Belle ang kanyang nakita. Umuwi siya at hinintay si Charles, puno ng galit at selos sa kanyang puso. Pagdating ni Charles sa bahay, nakita kong kalungkutan sa kanyang mata. Hindi niya alam na nakita ko siyang kasama ang babae. Sambit ni Belle. Si Charles ay dumiretso sa sala. Hindi na malayang nahulog ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Nahulog ito sa ilalim ng ref nang hindi niya namamalayan. Maya-maya pa ay dumating si Belle. Galit na galit. Saan ka galing, Charles? Sino yung kasama mo? Tanong ni Belle nang may poot sa kanyang tinig. Gulat na gulat si Charles. Belle, mahal.
Hindi ito katulad ng iniisip mo. May surprise ako sa'yo. Sabi ni Charles, sabay abot sa kanyang bag. Ngunit nang kapain niya ang kahon, wala ito roon. Napagtanto niyang nahulog ito. Belle, may binili akong regalo para sa'yo. Isang kwintas na may pangalan mo. Paliwanag ni Charles, halatang nagmamadali. Ngunit hindi nakinig si Belle. Huwag mo akong gawing tanga, Charles! Nakita kitang kasama ang babaeng iyon! Lumayas ka na! Sabi ni Belle, hindi mapigilan ang kanyang luha. Belle, hindi ako nagluloko. Ang babaeng iyon ay katrabaho ko lamang. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. Sagot ni Charles, halos magmakaawa. Ngunit nasaktan na ng sobra si Belle. Umalis ka na, Charles. Ayoko nang makita pa ang mukha mo. Sabi niya, puno ng galit at poot. Sa kasalukuyan, habang ikinukwento ni Belle ang lahat kay Jessie, hindi maiwasang umiyak ang bata. Nanay, ibig sabihin ba noon, hindi nagloko si tatay? Ang kwintas na iyon? Para sa'yo pala? Tanong ni Jessie, halos hindi makapaniwala. Tumango si Belle, hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Oo, Jessie. Isa iyong malaking pagkakamali. Hindi ko inalam ang buong katotohanan. Sinampahan ko pa siya ng kaso para mawalan siya ng karapatan sa'yo. Kaya hindi siya pwedeng lumapit sa'yo. Paliwanag ni Belle, napapikit habang pinipigilan ng luha. Umiyak si Jessie, niyakap ang kanyang ina. Nanay, bakit ganun? Bakit hindi natin nalaman agad? Tanong niya, puno ng lungkot ang kanyang boses. Jessie, minsan ang galit at selos ay nagpapalabo ng ating isipan. Hindi ko inalam ang buong katotohanan. Patawarin mo ko, anak. Sabi ni Belle, yakap ng mahigpit si Jessie. Habang nagyakapan ng mag-ina, pareho nilang naramdaman ang bigat ng nakaraan. Ngunit sa kanilang yakap, naroon din ang pag-asa na muling mabubuo ang kanilang pamilya. Ang katotohanan ay nagdala ng sakit, ngunit ito rin ang naging daan upang maunawaan ni Jessie ang nangyari sa kanyang ama. Sa puso ni Belle, alam niyang kailangan nilang harapin ang kanilang nakaraan upang magkaroon ng mas maliwanag na hinaharap. Simula nang malaman ni Jessie ang katotohanan tungkol sa kanyang ama na si Charles, naging misyon na nila ni Belle ang hanapin ito. Hindi na muling bumalik sa dating katahimikan ng kanilang tahanan. Ang bawat araw ay punong-puno ng pag-asa at pangarap na muling makasama si Charles. Subalit tila naglaho na ito na parang bula. Wala silang makuhang balita o impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ano na po kaya ang nangyari kay tatay? Malungkot na tanong ni Jessie kay Belle habang magkasama silang kumakain ng agahan. Hindi na rin makapag-focus si Jessie sa kanyang pag-aaral dahil sa patuloy na paghahanap sa kanyang ama. Nahanap na natin siya dati, anak. Kaya natin ulit. Sagot ni Belle, pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang anak. Araw-araw, pagkatapos ng klase ni Jessie, dumadaan sila sa mga police station para mag-file ng missing person report. Lumipas ang ilang buwan, pero wala pa rin silang balita kay Charles. Sa tuwing uuwi sila ng bahay na walang dalang-dalang balita, unti-unting nababasag ang puso ni Belle. Alam niyang hindi madali ang kanilang pinagdadaanan, pero hindi siya susuko para kay Jessie. Anak, pasensya ka na at hindi pa natin natatagpuan si tatay, ha? Sabi ni Belle isang gabi, habang tinutulungan si Jessie sa kanyang homework. Okay lang po, nanay. Alam ko pong ginagawa niyo ang lahat. Sagot ni Jessie, pinipilit ngumiti kahit na may lungkot sa kanyang mga mata. 3 taon na ang lumipas at 10 taong gulang na si Jessie. Bagamat mahirap, hindi siya nawala ng pag-asa na makikita at makikilala niya ang kanyang ama. Patuloy silang naghanap, nagtatanong sa mga kakilala, nagbabakasakali na may makapansin kay Charles. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang balita na nagbigay ng liwanag sa kanilang puso. Belle, Jessie, may nakita kaming lalaki na kamukha ni Charles. Namumulubi siya sa isang lugar malapit dito. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Belle. Agad na nagningning ang mga mata ni Jessie. Nanay, pupuntahan natin siya, di ba? Tanong ni Jessie, puno ng pag-asa. Oo, anak, pupuntahan natin siya ngayon din. Sagot ni Belle,
Hindi na nag-aksaya ng panahon. Agad silang naghanda at nagtungo sa lugar na tinutukoy ng kaibigan. Pagdating nila sa lugar, nakita nila si Charles sa isang sulok ng kalye. Madumi at tila ilang taon nang hindi naliligo at kumakain ng maayos. Agad na naluha si Belle nang makita ang kalagayan ng dating minamahal. Hindi niya maiwasang masaktan sa bawat sandaling nakikita niyang naghihirap si Charles. Charles! Sigaw ni Belle habang papalapit kay Charles. Charles! Kami ito! Si Belle! At si Jessie! Napatingin si Charles. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Belle? Jessie? Mahina niyang sabi. Baka sa kanyang muka ang gulat at saya. Agad na niyakap ni Belle si Charles. Mahal ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat na nangyari. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Umiiyak na sabi ni Belle. Lumapit si Jessie. Nangingilid ang luha. Tatay, ako po si Jessie. Anak niyo po ako. Sabi niya, sabay yakap sa kanyang ama. Si Charles ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig at nararamdaman. Jessie? Anak ko? Belle, patawarin mo ako. Simula nang mawala kayo, napariwara ako. Hindi ko kinaya ang sakit. Umiiyak na sabi ni Charles habang niyayakap ang kanyang mag-ina. Patawad, mahal ko. Nagsisisi ako sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam ang totoo noon. Pinalayas kita dahil sa galit at selos. Paliwanag ni Belle, patuloy na umiiyak. Nagpakumbaba si Charles at sinabing, Belle, mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayang magalit sa inyo. Ang mahalaga ngayon, magkasama na tayo ulit. Niyakap silang mag-ina ng mahigpit ng lalaki. Jessie, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito. Dagdag pa niya. Okay lang po, tatay. Ang mahalaga po ngayon, magkasama na tayo. Sagot ni Jessie, punong-puno ng pag-asa. Pinauwi nila si Charles at dinala sa isang malinis na lugar. Pinakain at binigyan ng damit na maayos. Pinag-usapan nila ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Alam nilang mahirap ang kanilang tatahakin, pero ang pagmamahal at pag-asa ay muling nabuhay sa kanilang puso. Lumipas sa mga buwan at unti-unting bumalik ang sigla sa buhay ni Charles. Nahanap niya ang kanyang sarili sa piling ng kanyang pamilya. Si Belle at Jessie ay naging inspirasyon niya upang magbago at muling magsimula. Ang kanilang kwento ay puno ng sakit at luha. Pero sa huli, ang pagmamahal at pagtitiwala ay nagbigay daan upang maghilom ang kanilang mga sugat. Sa isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, tinanong ni Jessie, Tatay, paano po kayo napunta sa ganong kalagayan? Napatingin si Charles kay Jessie at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Jessie, noong nawala kayo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na natagpuan ang saya sa buhay ko. Nawalan ako ng direksyon at napariwara. Pero ngayon, salamat sa inyo. Muli kong natagpuan ang dahilan para mabuhay. Paliwanag ni Charles. Mahal ko, hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang ating hinaharap. Magkasama tayo, at iyon ang pinakamahalaga. Sabi ni Belle, nakangiti habang hawak ang kamay ni Charles. Muling nagningning ang pag-asa sa kanilang pamilya. Bagamat maraming pagsubok ang kanilang hinarap, ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay ng lakas upang magpatuloy. Si Jessie, na minsang naghanap ng sagot sa kanyang mga tanong, ay natagpuan ang kasagutan sa piling ng kanyang mga magulang. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba. Isang kwento ng pagmamahal, kapatawaran at muling pagkabuo. At sa bawat araw na lumilipas, alam nilang ang kanilang pamilya ay magiging matatag. Ang kanilang pagmamahalan ay magiging gabay sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. At sa kabila ng lahat, si Jessie, Belle at Charles ay patuloy na magmamahalan at magtutulungan upang harapin ang bawat pagsubok na darating sa kanilang buhay.